Amen? Amen. To God be the glory po. Ngayon po ay dumadako na po tayo sa pagbibigay. At tinatawagan ko na po ang ating exhorted sa expository po, si Brother Sam. Amen. Praise God po rin ang Diyos. Tapos natin pakikinig ng ating banal na salita sa araw nito. At hindi po kompleto ang pakikinig lamang ng salita ng ating Panginoon kung wala pong gawa, sabi po sa salita ng ating Panginoon. At ngayon po, dito naman po tayo sa isa pang mahalagang gawain. Ang pakikinig naman ng giving o offertory exhortation. Ang ating pong verse sa araw na ito about giving ay, ayan po, makabasa natin sa Luke chapter 16, verse 13. No one can serve two masters. You cannot serve God and be enslaved to money. Amen po? Amen. Amen. Pag-usapan naman po natin ang servanthood in giving. Yan po ang pinaka-best example pa rin dito natin sa giving ay ang ating Panginoon. Sabi po ng ating Pastora Ja, bumaba ang ating Panginoon, ibinaba niya yung kanyang sarili, humbleness. Sabi nga, Jesus came to serve and not to be served. He came to give and sacrifice His life to save us because we are a sinner. Di ba po? Amen. Amen. At yun, samahan niyo pa ako sa next panalangin. Yes, Lord. Hallelujah once again, Panginoon God. Salamat, Lord, sa patuloy na buhay, sa iyong biyaya, Lord. Sa pribilehyo at pagkakataon, Lord, na maghayag ng iyong salita, Panginoon God. Hindi man po ako karapat-dapat sa pagod ako'y makasalanan, Lord. Ngunit sa iyong biyaya, Panginoon God, ako'y nagpapasalamat, Lord, na iyo akong pinaging Panginoon God. Lord, nawa ang salita ng aming marinig, Lord, ay magbuhat lang sa iyo, Panginoon Lord God. Kayo lamang po ang mapupurihan at papasalamatan. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. At yun po, about giving. About na naman po ito sa kaperahan, sabi nga ni Bro Marlon. At sabi sa Matthew 20:26, whoever amongst you want to be a great, sabi nga ng ating Pastora Chia again, must become a servant of all. If you want to be first among, you must be a slave. Maging ano po tayo, maglingkod. Dito po sa aking pag-aaral, meron pa akong nabuo na code. Madali niyo po itong matatandaan. LTO. Alam niyo po ba yung LTO? Land Transportation. Yan, praise God. Sa atin sa Pinas, para maging maayos tayo sa daan, walang abala, maging maayos ang daloy trapiko, nandyan yung LTO. At para makapasa tayo sa LTO, ano yung ating kailangan? Hinahanap ko para kailangan ng lisensya. LTO. Lisensya mo, hihingi yan sa'yo. Pero bago ka magkaroon ng lisensya, kailangan mo ng training. Magti-training ka. Kung hindi ka marunong magmaneho, hindi ka makakapasa din. Di ba po? Pag nagka-training ka, meron ka na magkakaroon ka ng OR, OCR. Ito yung hinahanap ng LTO talaga. Ibig sabihin na LTO? ORCR. Pag wala ka noon impound yung sasakyan mo, magkakaroon ka ng F, fine o penalty. Free penalty. Praise God. Sa giving po, meron din tayong LTO din dapat na sinusunod pala. Nabuo ko rin yung LTO. Alam niyo na ba yung LTO sa giving? Dapat, katulad na sinabi ni Ate Chia, andun tinitingnan yung yung heart. Hindi tinitingnan ni Lord yung binibigay natin, yung pera, kasi hindi naman niya kailangan ni Lord. Amen. Ang lahat ay nagmula kay Lord, di ba po? Ano yung sabi? Attitude of the heart, servanthood, sabi ni Ate Chia. Tama po ba Ate Chia? Praise God. Kaya po sa giving, ang tinitingnan ni Lord ay yung ating puso, yung ating motive.
yung ating attitude. Kaya nabuo ko rin itong LTO sa pagbibigay. Kailangan may LTO din tayo sinusunod para maging maayos tayo, makarating tayo sa ating destinasyon, di ba po? Katulad sa lupa, meron ding LTO. Papunta naman sa sa kaharian ng Diyos, dapat sundin natin tong LTO sa pagbibigay. Ano po ba yung L? Hulaan nyo na po. Love. Kita na namin. Praise God, sweet. Debs, yung T. Trust. Praise God. Yung O. Obedience. Perfect, si Bebs. At yan, Nakasalamin eh. makikita nyo yan. May mga verse yan na ibinigay si Lord sa about love. Ay, di ko niyo. Kaya para ma-perfect mo yan, kailangan pag-aralan mo yung yung mga verse na yon. Sa love, di ba po, ang pinaka-the best example yan, yung John 3:16 pa rin. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, so whoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. Kumbaga, lahat ibinigay ng ating Panginoon. Tayo po ba, kaya po ba natin ibigay yung lahat? Yung anak natin, kaya po ba natin? Kumbaga sa atin, yung God the Father, binigay yung kanyang bugtong na anak. About sa pagbibigay, hindi man natin ito magawa, yung sa puso natin, ibigay natin para kay Lord. Paano natin ma-obey si Lord? Kailangan natin yung obedience doon. Alam natin yung mga binanggit ni Lord about giving, yung sa tithes, alam natin yan. Kaya, dapat may tanong natin sa puso yung pagsunod. Kasi in obedience, there is a blessing, sabi nga. Tapos, yung mga blessing, alam niyo po ba yung mga promises ni God? Kaya dyan, nandiyan po ba yung mga promises ni God? Oh my God. Sa kabila ng ating pagsunod, nandoon yung mga promises, napakarami ng promises ni God. Kung mayroon tayong verse na alam about promises of God, nandoon yung God will protect you. Sa Psalm 121, verse 7 to 8, God will always hear your voice. Ano man ating mga panalangin, kung tayo sumusunod sa ating Panginoon, ay pakikinggan niya tayo. Katulad din sa ating mga magulang, sa ating physical na parents, kung tayo ay nag-obey sa kanila, ibinibigay nila yung kung anong gusto natin. Ako, ganun ako sa anak ko. Pag masunurin yung anak ko, alam ko yung gusto niya, hindi niya pa hinihingi, binibigay ko na, ito, meron ka ng ganito. Tapos binibigyan ko yun ng monthly pang gym, kahit hindi nag-gym. Sabi nung ako, nako, Saldi, wag mo nang bigyan yung anak mo kasi hindi naman nag-gym. Ang ginagawa niya, per session siya nagbabayad, hindi naka-monthly yan, sabi nga. Kaya, yun, dahil doon sa ginagawa niya yun na disobedience, hindi ko na binibigay yung dapat na para sa kanya. Ay, hindi ka naman nag-gym, sabi ko. Kaya yung pinuputol, ganun din si Lord. Yung mga pagpapala binibigay ni Lord, yung mga talents natin na hindi natin ginagamit, tulad ng, halimbawa, marunong kang umawit, pero hindi mo naman ginagamit kay Lord, ginagamit mo sa makabundong bagay, kinukuha niya ni Lord muli at ibinibigay sa iba. Di ba po, alam natin yung parable niyan of the talents, na yung stewardship na ibinigay sa atin, kailangan natin palaguin. Gamitin natin kung anong meron tayo para i-glorify si Lord. Di ba po? Amen. Amen. At lahat ng mga pangako ni Lord, hindi lang yung 7 promises, napakarami sa Bible. Joshua 1:9. Ano po ba ang Bible verse natin? Jeremiah 29:11. For I know the plans for you, declares the Lord. Di ba po? Prosper you, not to harm you. Napakaraming promises ni God. Alam natin na ang salita ng Diyos ay hindi nabibigo. Sabi nga sa Joshua 21:45, not one of all the Lord's God promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Lahat po ito will come to pass, ay mangyayari. Kaya paniwalaan natin yung mga promises ni Lord. Basta magkaroon tayo nitong obedience, yung last. At pag nagawa natin tong LTO in giving,
Ano po ang makikita sa atin, Lord? F po yun. Penalty. F, faith po. Na kung saan, yung faith nakikita ni Lord na lahat pinagkakatiwala natin kay Lord. Yung ating finances, yung lahat ng aspeto ng ating buhay, especially yung spiritual na aspeto ng ating buhay. Doon makikita ni Lord na mayroon tayong faith sa Kanya, which is, pinakikita natin kay Lord na siya ang source ng lahat sa ating buhay. Di ba po? Pag nahiwala tayo sa source, anong mangyayari sa atin? Di ba po? Wala tayong silbi. Hindi natin ito magagawa kung wala ang ating Panginoon. Without faith, it is impossible to please God. Kaya, in giving, dapat may faith tayo. At pag nabuo natin itong LTO, nandoon na yung faith natin. Di ba po? Kaya, yun po, magkaroon tayo ng faith kay Lord. At sabi niya sa kanyang salita sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he is that bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Kaya, connect tayo lagi sa source ng lahat na nagsusupply sa ating buhay. Siya ang ating provider, siya ang ating sustainer ng lahat sa ating buhay. He is Almighty God, He is sovereign. Kaya walang imposible kay Lord. Ano mga ating mga pangangailangan, dapat hindi tayo mag-alala, di ba po? Anong sabi ni Lord? May verse, huwag pag-aalala. Huwag mong alalahanin yung kakainin mo bukas, yung damit, kundi ang unahin natin ay si Lord. Di ba po? Sa giving dapat, priority ang ating Panginoon. Kaya pakita natin itong LTO ni Lord na may faith sa pagbibigay. Tara po, magbigay po tayo sa ating Panginoon. Lisensya. Lisensya. Please, Lisensya. Parahin mo nga yung ano. Thank you, Lord. Aming Panginoon Jesus, ako'y hinihibig mo at pinagpino mo ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng naipagkaloob, mamahalin iyas, higit noong iluho ang aking darangin. O Diyos ay kagabi, ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong inihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong inihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, Lord God, wala kang ibang hinihiling, Lord, kung ang iyong pagmamahal, Panginoon, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, Lord God, ang iyong pagpapala, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Lord, sa iyong salita, Panginoon, Lord God, na iyong pinagkaloob sa amin, Lord. Nawa, Panginoon, Lord God,
Ang bawat isa, Panginoon God, ay matutunan, Panginoon Lord God, na magtiwala sa iyo, Panginoon Lord God, about giving, Panginoon God, na magbigay, Panginoon Lord God, na may pagmamahal, Panginoon Lord God, nang may pagsunod, Panginoon Lord God, sa iyong salita, Panginoon God. At faith, Panginoon Lord God, pagtitiwala, Lord, na sa iyo nagbuhat ang lahat sa amin, Lord. At kayo ang nagsusustain, Lord, sa lahat ng aming pangangailangan, Lord. Patuloy niyo kami bigyan ng puso, Panginoon Lord God, na mapagbigay, Panginoon Lord God. Bless niyo po, Panginoon Lord God, ang bawat isa, Panginoon Lord God, ang aming mga kumpanyang pinapasukan, Lord. I pray blessing upon blessing sa bawat kumpanya, Panginoon God, upang patuloy na maging daloy ng pagpapala patungo sa amin, Lord, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming kapwa, Panginoon Lord God. Salamat, Lord, at di niyo kami pinagkukulang, Lord. Salamat, Lord, for you are a great God, a great provider, Panginoon Lord God, who provides all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus, Panginoon Lord God. Lord, bless niyo po ang amount na ito, Panginoon Lord God, na magamit lang ang Panginoon Lord God for the furtherance of your kingdom, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon Lord, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pagmamahal, Lord. Sa iyo namin tinataas, Lord, ang lahat ng papuri, pasalamat, pagsamba. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.